Napakahalaga po ng every year na ulat sa bayan ng ating Pangulo. Yan tinatawag nating State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. Kung ano ang nagawa at ano ang gagawin pa at ano ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Pakinggan po ninyo yung paliwanag mismo ng ating Pangulong Marcos tungkol sa kanyang mga plano, ginawa at mga gagawin. At more or less, ating magkakaroon tayo ng idea kung ano ang ating mapapakinggan sa ikatlong SONA ng Pangulo sa Monday, July 22. Mga naging progress dun sa ating mga ginagawa. Yung ating mga binigkas nung nung mga unang SONA ay i-report ko. Kasi ang SONA report sa bayan yan eh. So i-report ko kung talaga bang yung mga sinimula natin ay tuloy-tuloy at maganda pa rin ang progress at kung gaano pa katagal bago matapos yung mga malalaking project na yan. At titignan din natin, siyempre, we will also report on the state of the nation in the sense that what are the lives of our people, how are they doing? Kung ano the economy, how is it doing? Criminality, how are we doing on that? How are we doing and the other problems, social problems that we're facing, such as drugs, such as the different threats that have been coming to us. Marami tayong mga issue na kailangan pag-usapan. Kaya i-report talaga sa bayan yan. And yun lamang, sa tutulan, ang pinaka-problema namin ay paano namin ipagkakasya lahat doon sa isang SONA ng mga isang oras na salita. Kaya ang ginawa namin ay meron kaming ginawang brief, ganun kakapal, which is a report to the nation which goes into the detail. The detail that I cannot go into during the SONA dahil masyadong mahaba. Kaya we will provide that to, of course, the media and to all our other partners, both private sector, both in the public sector, pati sa mga eskwela, lahat, para malaman ng tao kung ano yung ginagawa natin at kung yung mga pangako na ating sinabi, kung talaga nating tinutupad. And that's basically what the SONA is going to look like. Ayun. So, malinaw. Malinaw Malinaw po yung ating aasahan sa State of the Nation Address ng Pangulo. Meron tayong idea dito. Report sa bayan, ulat sa bayan. Ayan Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mismo yung inyong narinig kung ano po yan. Sabi niya, medyo makapal. Sabi niya, gano'ng kakapal daw yung report. Siyempre, alam niyo yung paggawa ng SONA ay lahat ng ahensya ng gobyerno sa national government ay hinihingan ng report at recommendation. So, pagsasama-samahan yun, din reviewin hindi naman daw pwedeng, bawa isang oras masyadong mahaba. So baka asahan natin nasa 45 minutes or 30 minutes. So, yan, tingnan natin. Kung isang oras, ayun po. Yan ang sinasabi ko na ang SONA, report sa bayan, hindi yan, huwag niyong aasahan na detalyado. Lahat yan ay talagang general statement, general na report at kayo yung mga ahensya ng gobyerno ang gagalaw at gumalaw dyan. Ano ang kailang ginawa at ano ang kailang gagawin. At yung maaari mga proposed bill sa Kongreso at Senado. So ayan, meron kayong idea na kung ano yung maaaring mangyari. Ngayon, kung meron pong mga anti-Marcos, anti-government na iba yung ire-report sa bayan, opposition yun. Or kung ano man ang kanyang layunin, hindi natin alam. Pero ang mahalaga, yung tunay na kalagayan ng bansa ay ire-report ng Pangulo. Pang-ekonomiya, seguridad, kalusugan, internal, external security at siyempre kasama dyan ang issue ng West Philippine Sea at marami pang iba. Asahan na natin na anuman ang ire-report sa bayan ng Pangulo, meron at merong maninira. Meron at merong negatibong comment. Meron at meron talagang hindi tatanggapin yan. Okay? Pero ang mahalaga, yung majority ng Pilipino, dito at sa abroad, at kung anuman sasabihin ng Pangulo ay papaniwalaan yan. Pero ang pinakamaganda rito, please lang po, magkaisa na po tayo, mga Pilipino, para sa kaunlaran ng bansa ang pagkakaisa ang isa sa dahilan at paraan. Kung mananatili kayong negatibo, nanatiling hindi nyo tanggapin at matanggap ang mga nangyari sa kapangyarihan ng Pangulo at ng Estado, may stress kayo at hindi ho tayo makakaramdam ng positibo. Kasi kung laging negatibo ang inyong pananaw, paniniwala sa ginagawa ng pamahalaan, nakaka-stress yan.
hindi magiging positibo sa inyong galaw. Subukan nyo maging positibo sa umaga pa lang. Nang buong maghapon ay positibo, maganda ang buhay. Di ba? Sabi nga nila. Pero kung anong ginagawa ng gobyernong tama, suportahan. Kung may ginagawa sa tingin ninyo ay pagkukulang o mali, sabihin. Pero yung totally mali, lahat ay mali, lahat ay wala para sa inyo, kalokohan na yan. Pagka 100% sa inyong paniwala ay walang ginagawang kabutihan ng gobyerno, negatibo yan. Hindi yan makakatulong sa demokrasya, hindi makakatulong sa inyong magandang buhay, at hindi rin makakatulong yan sa mga kababayan natin Pilipino. Nililin lang nyo, dinadaya nyo, ginagamit nyo ang inyong kapangyarihan para linlangin ang mga tao. Huwag naman sanang ganon. Ipakalat natin ang katotohanan base sa nangyayari. Katotohanan base sa nakikita, at hindi yung paninira dahil sa personal and political interest lang. Kasi lalo na ngayon, ilang buwan na lang, eleksyon na, maraming sasakay, maraming nanggagamit, maraming negatibo, or kung di man marami, merong pilit na negatibo ang pinakikita at sinasabi para sila'y makilala. Good or bad is still publicity sa mga tulisan ng mga politiko at political party. Basta sila'y pag-usapan, recall ng pangalan, yun ang kanilang plano. Pero yung totoong malasakit, pagmamahal sa inyo, sa inyong mga botante, sa ating bayan, yan ay gamit na gamit ng mga tulisan politiko na mga pangsarili ang kapakanan ang kanilang iniisip. Ingat tayo dyan. Ingat po tayo. Mahalin, magsumikap, at pagsikapan, pagmalasakitan ang bansa. Atin ang bansa. Kahit na sino maging Pangulo, pagkatapos ng 2028, Pilipinas pa rin ang importante. Tayo at yung ating bayan ang mahalaga. Ang sino man nagiging Pangulo ng ating bansa, sila ho'y temporary lang dyan. Ang mahalaga yung malasakit natin tuloy-tuloy para sa ating mga anak, sa ating magiging apo, at mga kabataang lahing kayumanggi. Yan importante. Alam, ang sarap po kasi nung manindigan para sa kabutihan, hindi yung wala ka ng paninindigan, pera-pera lang. Wala kang paninindigan dahil ginagamit ka at nagpapagamit ka ng mapanirang uri. Walang prinsipyo kung hindi pang-sarili at political interest. Yan po ay hindi maganda. Hindi magandang pamana yan sa inyong mga anak at sa inyong lahing kayumanggi. Mas masarap isakripisyo at pagmamahal. Okay na okay. Kaysa saan ka ba? Diyan ka pala sa oposisyon. Walang nakitang kabutihan yan. Puro banat lang. Puro paninira lang. Sa gobyerno, okay kasi Pilipino ka, tao ka. May malasakit ka sa gobyerno, okay yan. Di ba? Mas magandang pakinggan yan. Any comment, reaksyon sa bagay na ito? Sige lang po. Asahan nating mabunga, malaman ang ire-report sa bayan ng ating Pangulo. Malapit na yan. 2 tulog na lang. So na. State of the Nation Address. Pangatlo, after 2 years ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.